Magandang hapon po sa bawat isa mga kababayan sa lugar na ito. It's nice to see you again. Kami po ay linggo-linggo na nandito, nambubulabog sa inyo at nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Bakit po namin ginagawa ang mga bagay na ito? Kasi naman po, mahal kayo ng ating Panginoon at mahal namin kayo sa ating Panginoon. May iba pang mga grupo po na pumupunta rito galing pang Lipa. Mahal na mahal ng Diyos ang taga-Rosario. Mahal na mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin, katulad ng pagmamahal sa amin. Pero bago po yun, gusto ko pong magbasa ng salita ng Diyos. Ito po ay mababasa sa aklat ng Juan, Kabanatang 3, ang talata ay 20 hanggang 21. Ganito po ang pagkakasabi. Ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw nilang malantad ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag upang malaman ng lahat na ang mabubuti niyang gawa ay nagagawa niya sa tulong ng Diyos. We pursue, mga kapatid, mga kababayan sa lugar na ito, base sa salita ng Diyos, na kung ang mga taong namumuhay sa katotohanan ay lumilapit sa liwanag upang malaman ng lahat ang mabuti nilang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos. Kung mayroon pong kaming ginagawa na mabubuti o nagagawang maayos sa paningin ng tao, ito po ay dahil sa tulong ng Diyos. At marahil may mga taong ayaw o nagre-refuse na tanggapin ang salitang ito dahil may tinatago silang masama o ayaw nilang mamuhay sa liwanag. Ayaw nilang mawala ang kadiliman sa kanilang buhay at manatili na lang ang mabuhay sa kadiliman. Ito po ay katotohanan mula sa salita ng Diyos. Mga kababayan sa lugar na ito, mahal po tayo ng Panginoon. At ang ating Panginoon po ay dumako o isinugo ng Ama mula sa langit upang tayo ay tubusin. Ang sabi sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, at ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay hindi na maliligtas, ay hindi mapapahamak, kundi maliligtas o magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kababayan, kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay dumakos sa sanlibutan ito, kung bakit nandyan siya sa inyong tahanan, na laging tinitingnan, na laging ipinapangaral, kung bakit may Panginoong Hesus tayo sa ating history o sa ating buhay sa bundong ito, dahil minahal ng Diyos ang mga tao. Bakit po minahal ng Diyos ang mga tao? Dahil ang mga tao ay nilalang ng Diyos na sa kanyang larawan at sa kanyang wangis. Special ang pagkagawa sa iyo, mga kababayan. Kahit po tayo ay naghihirap, kahit po tayo may pagdurusa, may sakit karamdaman, tandaan po ninyo, minahal kayo ng ating Panginoon at minamahal kayo. Gusto po ng Diyos iparanas sa inyo ang buhay na masagana o masaya na katulad ng naranasan namin. Nabatid ninyo yung mga nagpatotoo, mga dating pakawala lamang or walang direksyon ang buhay ng kabataan. Kung ano-ano lamang ang kanilang ginagawa, kung ano yung na-adapt nila sa Facebook, sa multimedia, ay yun na lamang ang ginagawa nila na akala nila'y mabuti o tama sa kanila. Mayroong mga wasak ang tahanan na binago ang Diyos at ngayon po ay buo. Kung ikaw ay may ganitong mga karanasan, mga kababayan, ang kailangan mo ay ang Panginoong Hesus. Ang sabi dito, nagagawa niya o nagagawa ng mga taong ito ang mga bagay na yon dahil sa tulong ng Diyos. Hindi po sa kakayanan ng tao. Kahit po anong gawin ng tao, mga kababayan, hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Darating na naman ang bagong taon. Marami naman na may mga New Year resolution. Marami na naman
magtatakwil sa paglalasing, sa pagbibisyo, o sa paggawa ng mga kasalanan. Pero tumatagal lamang yun ng 1 linggo. Pagkatapos noon, wala na agad ang New Year resolution. Tandaan po natin ang buhay ay nagiging cycle lamang. Nandito po ang Panginoon gustong i-fix or gawin o ayusin ang buhay mo. No, sa tulong ng ating Panginoon, kayang baguhin ang buhay natin na magulo. Totoo po, kami man ay may mga problema at suliranin. Pero ito po ay nahaharap namin o nahaharap natin sa biyaya ng Diyos at napapagtugumpayan. At kami, sa mga sandaling ito, ay may mukha na inihaharap sa inyo na ganito kabuti ang Diyos. Ako po ay nakabakasyon lamang at ako ay lilisan na bukas ng gabi. Ako po ay pabalik na uli po sa aking trabaho sa ibang bansa. Pero ninais ko pong makapangaral muli o makapagbahatid ng kabutihan ng Diyos. Ako po ay tubong San Juan, mga kababayan. At ako'y lumaki na mahirap ang buhay. Kung i-rate po natin ang kahirapan ng aming buhay, ako po ay high school na nung kami ay nagkakuryente. So ganyan po kalayo ang aming buhay sa Kabayasnan. Lumaki po ako at sa biyaya ng Diyos, sa sariling pagsisikap ay nakapag-aral ng konti at nakilala ko doon sa Maynila ang Panginoon. Akala ko ang aking buhay ay maayos na kasi ang aking mga magulang ay pinalaki ako na may paggalang sa tao, sa kapwa at mabuting ugali, ang sabi nila. At sabi ko nga, yung aking mga maliliit na kasalanan, pag gumawa ako ng mabuti, pag tinimbang ito, mas matimbang ang mabuting gawa. So ako po ay langit, sabi ko. Akala ko ang buhay ay ganun lamang. Pag mas marami kang ginagawang mabuti, pag wala kang inaargabyadong tao at maraming natutuwang tao sa iyo, ay sure na yung langit. O kung mamatay man ako, hindi ako maiimpyerno kasi naniniwala ako, alam ko naniniwala ka rin na pagkatapos ng buhay dito sa mundo, may ikalawang buhay. Akala ko ganun na ang buhay. So hanggang sa ako po ay nagbinata at iyon lamang ang aking standard ng buhay. Basta, pag may nagawa akong kasalanan, tutumbasan ko ito ng mas mabuting gawa at sigurado, bayad na. Ito po ay pananaw ko at maaaring pananaw mo. Pero hindi pala ganun ang pananaw ng Diyos. Ang sabi sa Roma 3:10, lahat ay nagkasala. At sa 23 ng Roma 3, ang sinabi doon, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos, lahat ay bagsak sa standard ng ating Panginoon. At kapag ka po ang sinabi ang lahat ay nagkasala o walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos, ibig sabihin walang karapat-dapat sa kaharian ng langit o hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Ito po ang malungkot na katotohanan na dapat nating tanggapin na kapag katapos ng buhay natin dito, haharap tayo sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Revelation ay kung ano man yung ating mga ginawa, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Buti kung ganun lamang, mga kababayan. Ang problema, sabi sa Roma 3, sinabi sa Roma 6:23, mga kababayan, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ibig sabihin na kung makasalanan, kamatayan ang aking kahahantungan. Ngunit, ang sinabi pa doon, ngunit, ang buhay, ang regalo na walang bayad ng ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos, ay buhay na walang hanggan sa magitan ni Kristo. So kahit tayo po ay makasalanan, mga kababayan, kahit tayo ay madaming pagkukulang, katulad ko, nung panahon, ito po, ang patutunguhan nito ay kamatayan. Ngunit, ang biyaya at kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa magitan ni Kristo. Mga kababayan, nakala natin, yung kamatayang sinasabi dito ay kamatayang pisikal lamang. Totoo po na ang ating mga katawan ay babalik sa lubok. Pero sinasabi po sa pahayag, chapter 21, verse 8,
Ito po ang kahantungan ni Allah. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag ng mga ayaw sumampalataya sa Kanya, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kababayan, alam ko naniniwala ka na mayroong ikalawang buhay. Bilang mga Kristiyanong bansa sa Asia, alam po natin na mayroong ikalawang buhay. Pagkatapos ng buhay dito, may second life. Pero ang katotohanan po na gusto kong sabihin sa inyo, sinasabi ng Biblia, mayroong kahahantungan na ikalawang kamatayan ang mga immoral, magsasamba sa Diyos-Diyosan, mga sinungaling, mamamatay tao, marurumi ang gawain, at mga hindi sumasampalataya, mga duwag. Ito po ay malaking katotohanan at nakakatakot na katotohanan. Ang kanilang destinasyon ay walang iba kundi sa apoy o sa lawang apoy at asupre na tinatawag na ikalawang kamatayan. Bagamat ganyan ang kalagayan natin, mga kababayan, tayo po ay makasalanan at tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos at tayo ay maaaring pumunta sa lawang apoy at asupre na ikalawang kamatayan. Hindi po ganun ang plano ng Diyos. Hindi po ganun ang nais ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesus ay namatay para sa atin. O sabi sa Roma 5:8, ipinahayag o God demonstrate His love when Jesus died on the cross. Totoo pang namatay ang ating Panginoon para sa atin. Dahil sa Kanyang pag-ibig na tayo ay hindi mabulid sa apoy o sa lawang nagliliyab at asupre na ikalawang kamatayan. Hindi mo binibigyan ng pansin ang mensaheng ito dahil hindi natin ito nakikita o hindi mo ito nararanasan. Pero mayroong mga nakaranas na nito. Sa Biblia po, may isang mayaman at si Lazaro na mahirap ay sabay na namatay. Itong mayaman ay walang pananampalataya sa Panginoon, bagamat si Lazaro ay may pananampalataya sa Diyos. At sabay silang namatay at sila ay dinala sa kanilang hantungan. At si Lazaro nga ay napunta sa Abraham bosom o sa sinapupunan ni Abraham. At ang isang mayaman ay doon sa impyerno. At ang sabi ng mayaman, kung maaari lamang Panginoon o Amang Abraham, si Lazaro ay idawdaw yung kanyang daliri sa tubig at ipatak sa kanyang dila upang maibsan ang kanyang init na nararamdaman. So napakainit po noon. At sinabi pa niya, kung maaari lamang buhayin mo si Lazaro at may lima pa akong kapatid, at kung sila ay makakakita ng mga tao o ng tao na nabuhay muli, maaaring maniwala sila. Pero sabi ni Abraham, hindi na ito mangyayari na maaaring makaparoon o makaliban dahil ang pagitan nila is malalim na bangin. At kahit mayroong mabuhay mula sa mga patay, hindi na rin sila maniniwala. Ito po ang katotohanan, mga kababayan. Hanggat hindi po natin nararanasan ito, kibit-balikat tayo. Ito po ay isang warning at pagmamahal. Ang warning po ay may pagmamahal. Kahit po yung nasa kalye, pag sinabing huwag kang tatawid, yan po ay hindi basta banta, kundi may pagmamahal. Kung mag-helmet ka, naglagay ka ng mga safety features sa iyong katawan upang hindi ka masaktan kung ikaw ay ma-aksidente. Ito po ay lahat ay may pagmamahal. This warning, mga kapatid, sa salita ng Diyos ay may pagmamahal. Ito po ay hindi pagbibigay ng takot sa inyo. Yung mga penalty po ng mga traffic violator, actually ginawa lamang yung may fine para tayo ay gisingin palagi.
Hindi para takutin. Bagamat kasama iyon. Ngayon po, yung sinasabing impyerno, sa ikalawang kamatayan, mga kababayan, ito po ay nakakatakot na warning. Pero po ito ay sinet ng Panginoon because He wants to show His mercy and love. O bakit hindi na lang tanggalin? Bakit kailangan pang may mga ganyang bagay? Bakit hindi na lang iligtas ng Diyos lahat? Mga kababayan, as I said before, tayo po mga kababayan ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis at anyo. Mayroon po tayong sariling pananaw, mayroon tayong sariling desisyon. We have freedom of expression, we have freedom of speech, and we have privilege. Ngayon, gamitin mo yan sa para piliin ang tama. Kung gusto mo sa liwanag o kung gusto mo sa kadiliman. Ang sabi mo ulit po, mga kababayan, sa aking binasa, ang mga tao na namumuhay sa dilim ay ayaw sa liwanag. Ngunit ang mga namumuhay sa liwanag, gusto nilang maihayag ang kabutihan ng Diyos. Mga kababayan, muli, sa oras na ito, ang nais lamang ng ating Panginoon ay ang ating pananampalataya. Ang sabi doon sa John 3:16, muli mga kapatid, gusto kong i-mention sa inyo, dahil sa pag-ibig, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, at ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi na mapapahamak. Ang pagsampalataya lamang po sa Panginoong Diyos ang kanyang hiling. Ngayon mga kababayan, paano ba ang pagsampalataya? Sapat na ba yung ginagawa mo na ikaw ay naniniwala sa ating Panginoong Hesus, na ikaw ay may altar, na ikaw ay may mga imahe ka, o mayroon kang mga larawan na iyong dinadasalan? Totoo mga kababayan, na iba po ang paniniwala kaysa pananampalataya. Ang sabi sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita at inaasahan mong darating. Kaya nga mga kababayan, hilaw ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus dahil hindi po natin nakikita. Ang gusto ng Diyos ay ang buong pananampalataya na ikaw ay maniniwala sa Panginoong Hesus kahit hindi mo pa siya nakita. Na ikaw ay maniniwala na mayroong langit at mayroong ting impyerno kahit hindi mo pa ito nararanasan. Sa lumang tipan mga kababayan, alam niyo yung kwento ni Noah and the great flood sa mundo. For 400 years, ay nagpahayag na magkakaroon ng malaking baha sa mundo. Pero hindi naniwala ang mga tao. At alam natin ang istorya, ang panahon lamang, ang mga pamilya lang ni Noah ang naligtas kasi sila lamang ang naniwala. Biro mo ba naman na ikaw ay magtatayo ng arko sa pinakataas ng bundok? Pinagtatawanan siya ng mga tao. Paano mababaha sa pinakamataas na bundok? Paano magkakaroon ng ganyang kalaking baha sa mundo? Hindi sila naniwala. Binigyan ng Diyos ng mahabang panahon ng mga tao para magbago at kilalanin siya. Pero the history repeats itself. Marami sa atin na nagbabaliwala sa ating Panginoon. For how many years? Mga kababayan, sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang media, sa iba't ibang paraan ay pinahahagi o ikinalap na ang salita ng Diyos, pero binaliwala natin. Mga kababayan, it is certain that the end of time is already near. It is at the hand. Ang pagbabalik ng ating Panginoon, mga kababayan, ay nalalapit. At maaari, mauna kang kumatagpo sa Panginoon. Marami po ang lumabas ng bahay na hindi na nakabalik ng bahay. Marami po ang dinala sa ospital, hindi na nakalabas ng buhay sa ospital. Maaaring hindi lahat ng nakasakay sa motorsiklo ay nakababa ng buhay.
Mga kababayan, hindi po natin hawak ang ating buhay. Ito'y regalo at bigay lamang na pribilehyo ng Diyos na pwede niyang kunin. Parang lisensya lamang po ito ng LTO. You are privileged to drive a motor or a car. We are privileged to enjoy life dito sa mundo. Pero, ang ginagawa natin, hindi po natin ito pinapahalagahan. Hindi po natin ito ginagamit sa katwiran ng Diyos dahil sa mga bagay. Yes, naunawaan ko, may mga bagay ng dyablo ay sinet sa buhay ng tao para wala ka ng kawala sa kanya. Tandaan nyo mga kapatid, dalawa lamang ang ating pamumuhay dito sa mundo, isang matuwid at isang madilim. Hindi ka namumuhay sa gitna. Maaaring sinasabi mo, wala naman akong inaargabyadong tao, wala naman akong ginagawang masama. Yun ang, at maaaring wala ka rin ginagawang mabuti. So nananatili pa rin ikaw sa kadiliman. Kapag ka hindi ka gumagawa ng mga bagay ayon sa ating Panginoon, kabilang ka sa namumuhay sa kadiliman. Ito po ay malulungkot na katotohanan na gusto ko naming ipabot sa inyo. Ngayon mga kababayan, ang sino pang sa atin na gusto na maranasan ang biyaya ng Diyos na pagliligtas, ngayon pa lamang mga kababayan sa lugar na ito, sa mundong ibabaw, pwede na po nating ma-experience ang kabutihan ng Diyos o ang kaligtasan ng Panginoon o ang kaharian ng Diyos. Sa paanong paraan mga kababayan, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya hindi po sa amin, kundi pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi pananampalataya sa mga relihiyon. Pananampalataya sa Panginoong Hesus na siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Nasalip na tayo ang mapako sa krus dahil tayo makasalanan, ang Panginoong Hesus na ang bumatan niyan sa krus ng Kalbaryo. Kung ina-appreciate mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, na binayadan niya ang iyong kasalanan, gusto ko pong makita ang inyong kamay na ikaw ay naniniwala sa akin na ang ating Panginoong Hesus ay namatay para sa iyo. Sa sino mang gustong manampalataya, gusto ko pong makita na mayroong tao dito na gustong sumampalataya sa ating Panginoon. Mayroon po ba sa mga kababayan ko? Marahil sawa-sawa na kayo sa mga ganito, ano? Salamat po, nanay. Praise the Lord, ng aming suki. Yes, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Mayroon pa po ba sa lugar na ito, mga kababayan ko, na gustong tanggapin ng ating Panginoon sa kanilang buhay? Ang mga taong tanggap lamang sa ating Panginoon ay yung mga taong humble o yung umaamin sa kanyang sarili na hindi niya kaya iligtas ang kanyang buhay. Na wala siyang inaasahan kundi ang Panginoon, ang Diyos. Ibig sabihin po, yung mga taong humble o may pagpapakumbaba, sila lang din ang pwedeng tanggapin na sila ay makasalanan. Kapatid, Brad, ako po ay maraming kasalanan. Gusto ko pong patawarin ng Panginoon. Itaas mo po yung kamay mo, mga kababayan. Gusto mo makita. At marahil nahihiya ka, na itaas, at naririnig mo ang tinig na ito. Gusto ko pong ikaw ay tulungan na makalapit sa ating Diyos. Sa magitan po ng pananampalataya na may at pananalangin. Yun lamang po ang ating kailangan gawin. Brad, napakasimple naman yan. Yes, napakasimple po. Ginawa na ng Diyos na simple ang mga bagay-bagay para hindi na tayo mahirapan. Yes, may mga struggles tayo sa buhay. Kailangan natin magsumikap, magtrabaho. It's another thing, mga kapatid. Ang pinag-uusapan dito po ay ang buhay at kamatayan. Na ang atin lang gagawin ay manampalataya at tanggapin ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo.
Kung ikaw yan, sumunod ka po sa panalangin ito. Kung may pikit mo ang iyong mata, mas mabuti para maranasan mo ang presensya ng Panginoon. Kung hindi naman, sumunod ka po sa panalangin ito. Amang banal na makapangyarihan, salamat po sa mabuting balita na ipinahayag sa amin. Nakakatakot man ito, naniniwala po ako na ang aking buhay ay puno ng kasalanan. At gusto ko pong lumapit sa iyo at magpakumbaba. Humihingi ako ng kapatawaran sa mga bagay na nagawa ko na masama, mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa iyong paningin. Patawarin mo po ako. Naniniwala po ako na ikaw ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ikaw, Panginoong Jesus, na tumubos sa akin, na nabayubay sa krus. Alam ko po, sa tulong ng banal na Espiritu, na ako ay iyong pinatawad na. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Isulat mo nga po, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming pong salamat sa pagpapatawad at sa pagliligtas sa akin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa sino man pong tumanggap o sumunod sa panalangin, ang sabi po sa Juan 1:12, tanda-tanda na ni nanay ito, na ang sino mang sa kanya'y sumampalataya at tumanggap ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Totoo po, nanay, ng mga tao lamang na may pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoon ang mayroong karapatang sabihin, ako'y anak ng Diyos. Ito po'y sabi ng Biblia sa Juan 1:12. Hindi ko po sinabi ito. Kaya mga kababayan, walang puwang sa langit o sa kaharian ng Diyos ang hindi niya anak. At dahil ikaw ay anak, tagapagmana ka ng kaharian ng langit. Regardless of ang ating mga kasalanan ginagawa, mga kapatid, once ito ay iyong inihingi ng tawad, ang Diyos po, o ang Panginoong Jesus, ay pinatawad na tayo. Pero nandito po ang aming iglesia, mga kapatid. Nandito po ang The Potter's House Christian Center na matatagpuan dyan sa lugar ng may JNT. Tama? Sa may junk shop dyan. Kung gusto nyo pong matulungan kayo, kung gusto nyo pong lumago ang inyong pananampalataya, bukas po ang aming iglesia at may pagsampa tuwing linggo ng umaga, bandang alas 10 ng umaga, hanggang alas 12 lamang po, 2 oras lamang. At nga mamaya po, alas 6, hanggang alas 7 o kung ma-extend pa hanggang alas 8. Kayo po ay iniimbitahan din namin na sa Miyerkules ng gabi, alas 6:30, mayroon pa rin pong pagtitipon. Kung gusto nyo pong malaman o maranasan pa yung ibang mga bagay patungkol sa ating Panginoon, kayo po ay malugod naming inaanyayahan, mga kababayan. Ang buhay ng tao ay hindi lamang ganito. Magtatrabaho, uuwi, kakain, tutulog. Ang ating pong buhay, mga kababayan, tayo po ay nilikha na may katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang espiritu pong itong may ugnayan sa ating Panginoon, at ito yung hininga na kung saan ay nagbibigay buhay sa kaluluwa. Medyo mamalalim, ano? Pero ito pong nakikita ninyo sa lugar na ito, na nagsasalita, ito po'y katawan. Pero ito pong nag-iisip, itong nagsasalita, bagamat ginagamit ang katawan, ito po yung kaluluwa ko. Ito po yung aking pag-iisip, emotion. Mayroon po tayong lahat niyan. Pero ang problema, marami sa atin ang hindi alam ang Espiritu Santo ng Diyos, sila po yung nakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito po yung tinutulong na iglesia na ito ay maging malakas. Dahil lang gusto po ng laman ay mga makasanlibutang bagay o gawain. Pero, ang gusto ng Espiritu ay mga bagay patungkol sa spiritual. So, marami po salamat, mga kababayan, sa lugar na ito, sa inyong pagtsatsaga, pakikinig, at nawa ang mga butil ng salita ng Diyos ay sumainyo at ito ay bumukal, mamunga.
At minsan pa, dalangin namin na kayo po ay makasama kahit hindi po sa aming iglesia, sa mga churches na mayroong ganitong pangangaral. At nais po namin manalangin sa lugar na ito, dakilang Diyos na makapangyarihan, nawa ang pagpapala mo ay sumakanila, Panginoon. Sa mga hanap buhay, pagpalain mo, at iyo, Diyos, palaguin ang mga negosyo ng mga kababayan namin, at nawa, O Lord, ang banal na Espiritu ay patuloy na sumakanila at tumatagpo hanggang sa kanilang pag-uwi, at nawa, dakilang Diyos, pagpalain mo ang kanilang mga hanap buhay. At si Nanay, aming suki, hallelujah, ang biyaya ng Diyos po ay sumainyo. Salamat po ng marami. Sa Diyos po ang pagpupuri. Lahat ng kaluwalhatian ay sa Kanya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nanay, yung ano ba?